Hallelujah, praise God. Isang napakalamig po na umaga sa ating lahat. Glory to God, glory to Jesus, the God who is able to do exceedingly abundantly beyond we ask or think. No? Isang malaking pasasalamat po, no? At itinataas po natin ang ating Panginoon sapagkat binigyan po tayo ng panahon upang makapagbakasyon dito sa isang napakalamig na lugar, no? Kung saan ito po yung tinatawag ko na retirement place ko balang araw, no? Kaya naman po ah, sa unang gising ay papurihan at pasalamatan po natin ang Panginoon. Ika nga sa Proverbs chapter 16 verse 3, commit all things, all your plans, whatever you do, and your plans will be succeed, no? Ang lahat ko anuman daw ang iyong mga mithiin, mga plano sa araw-araw o sa darating pa ay palagi lang natin unahin ang Panginoon, no? I-commit natin sa ating Diyos na makapangyarihan sa lahat upang ang lahat ng mga ito ay magiging successful po tayo. Hallelujah. Praise God. Kaya naman sa mga oras na ito, tinataas po natin ang Diyos na buhay, no? Napakadakila, nag-isang Diyos sa lahat. At patuloy po tayo mag-aral ng salita ng Diyos upang maiparating po natin ang gospel ni Jesus, no, sa buong mundo bago pa man siya darating dito sa ating mundo. Ang topic po natin, kung mayroon po tayong mga Biblia, kindly open your Bible in the Gospel of Matthew chapter 28, no? Itong verses 19 to 20, kung saan sinasabi po dito sa chapter 28 verses 19 to 20. Sabi niya, basahin ko, therefore, it's a conclusion. Go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Verse 20, and teaching them to obey everything I have commanded you, and surely I am with you always to the very end of the age. No, ang topic po natin ngayon, piliin lang po natin yung tawag na baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, for I am with you. Hallelujah. Praise God, no? Kung titingnan po natin itong chapter 28 po in the Gospel of Matthew, no, nasa final chapter po siya. Kung saan po kung babasahin po natin ang buong chapter, it focuses on the resurrection of Jesus and the events that follow, no? Kung saan po ay ini-instruct po ng ating Panginoong Hesus ang mga disciples to baptize them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Ang tanong ko po, ilan po ba ang disciple ni Jesus sa panahong ito? Ito po ay mga 11 po sila, sapagkat po si Judas that time namatay na po siya, so 11 na po. Kung saan din po sa panahon po ng resurrection, the resurrected Jesus, the Mary Magdalene and the other Mary, sila po ang naka-first encounter sa panahon po na nagkaroon ng resurrection, no? Nung nakita nila ang ating Panginoong Hesus, binalita po nila sa disciples. Din sa kabuuan po mga kapatid, kung intindihin po natin, napakalinaw po na ang Diyos ay may klaro po na instruction sa atin about baptism. Now,
since baptism po ang tinuturo sa atin, we will define what is baptism. Ano nga ba ang baptism? Sabi dito, the word baptism comes from the Greek word baptizo, which means to immerse, no? When we say immerse, it signifies a deep involvement or total submersion. Kung sa Tagalog pa, uh, ilubog talaga siya 100%. So meaning to say, to be baptized means to be fully immersed, no? From the word totally, meaning to say, completely po siya, kabuuan po siya, entirely, walang matitira. All universally, meaning to say, kung ito, ballpen, kung ilubog ko ito sa transparent or sa timba, dapat isisid ko siya, ilubog ko siya na walang matitira, hindi kalahati, hindi 10% lang, kundi buo. Yun po ang sabi kasi totally immersed daw. Yun po ang tinatawag na uh, baptism. So mali po ang sabi nila parang pisik-pisik lang kung sa Bisaya. Then pangalawa, mayroon pong simbolo ang baptism. What are the symbols of baptism? Una po, tubig, no? Ang tubig po ay nagsimbolo po the washing away of our sins. Hinuhugas po ang ating makasalanan. Yun po ang simbolo ng tubig. Then, at yung pag-purify po ng ating buhay, no? Parang nililinis nga siya dahil hinugasan siya, pinipurify sila. Galing sa madumi, nililinis siya. Para bang sinasala siya ba kung sa tubig pa. Meaning to say, our old sins are symbolically washed away. No? At na-record po siya sa Book of Acts, chapter 22, verse 16. Ano pong sinasabi dito? Buksan po muna natin dito para klaro ba yung dito sa Acts. Acts chapter 22. Mga gawa, kung sa Tagalog pa ito, mga gawa. Kabanata 22, chapter 22, verse 16. Buksan po natin dito. Mas maganda yung actual talaga. Sinabi dito, and now, what are you waiting for? Get up, be baptized, and wash your sins away, calling on His name. So meaning to say, hugasan pala ang kasalanan natin na hugasan sa pamagitan ng tubig po. Pangalawa, going down to the water and fully immerse. Meaning to say, yung ilulunod na tayo tulad nito, kunwari ikaw dito, nakaharap ka, fully immersed, nakatihaya. Yun. Sabi dito, yung going down to the water and fully immersed, yung ilulubog na tayo, ito po ay, it represents the death and burial of our old self, no? Ito po ay nagrepresenta ng pagkamatay at paglibing ng ating luma, no? Yung kasalanan natin nung luma pa tayo, no? Yung old sins natin, our sinful nature sa watery grave of baptism. So meaning to say, we are now buried with Him through baptism into death. Ang reference po natin sa Biblia ay makikita po natin sa Romans chapter 6. May sinasabi po sa Romans chapter 6 verse 4. Sabi niya dito, we were therefore buried with Him through baptism into death, in order that just as Christ was raised from the dead through the glory of the Father, we too may live a new life. So meaning to say, yun pala, napatay na tayo kasama ni Kristo, nailibing tayo kasama ni Kristo. Yun pala ang ibig sabihin nung tayo ay nilubog sa watery grave of baptism, yung nasa tubig tayo or sa dagat man, ng panahon na
bautismo po tayo. Pangatlo po, yung coming up out of the water, yung tinataas na tayo, galing sa paglubog, tinataas na tayo. May simbolo po yan. It symbolizes our resurrections to a new life, no? Ganun din po sa kaninang bersikulo na binasa natin, sabi niya dito, no? Just as Christ was raised from the dead through the glory of the Father, we too will live a new life. Meaning to say, nabubuhay na tayo, bagong buhay na po. Yun po ang symbolism niya, no? Na nabubuhay na tayo kay Kristo. Kaya nabubuhay na tayo kasama ni Kristo. Meaning to say, kung saan po ay napatawad na rin ang kasalanan natin, no? Nahugasan na, no? Tinanggap na ang ating paghingi ng kapatawaran sa ating Diyos. At makikita po natin yan sa Book of Colossians chapter 2 verses 12-13. Colossians chapter 2 verses 12-13. Chapter 2. Hanapin po natin muna. Chapter 2 verses 12-13. May sinabi po dito. Hallelujah. Praise God. Sabi dito, having been buried with him in baptism, in which you were also rest, yung tinataas, with him through your faith in the working of God who raised him from the dead. When you were dead in your sins and in the uncircumcision of your flesh, you made you alive with Christ. He forgive you all our sins. So, nagsisimbolo din pala, pag may angat na tayo, siyempre nahugasan na tayo, it symbolizes pala na bagong buhay na, hindi lang bagong buhay, ngunit napatawad na po tayo ng ating mga kasalanan. Kung ito ay totoo po ang pagsabit natin sa baptism, kasi po kahit 10 million times tayo magkaroon ng parang ritual siya na baptism, kasi hindi man yan sabi na parang part of kwan lang yan na talagang totohanan na yung pagsunod mo kay Kristo. Kung ito ay totohanan, no? Yan po ang kalalabasan. Pero pag hindi, kahit 10 million times, baliwala po ang lahat, mga kapatid. Yun po, hallelujah. Ngayon, ang tanong, why do born-again Christians need to submit to water baptism? Bakit kailangan mag-submit ang isang mananampalataya, ang isang born-again Christian sa water baptism? Number 1, isa po, to fulfill righteousness. No? Pangalawa po is to fulfill righteousness, kung saan po ay makikita po natin sa Matthew chapter 3 verse 15. May sinasabi po si Panginoong Hesus kay John the Baptist, no? May nai-record po dito sa Biblia. Para basahin po natin para malaman po natin kung ano ang ibig sabihin, kung ano ang tunay na kahulugan, bakit tayo mga Kristiyano ay kailangan mag-submit sa water baptism. Sabi dito ni Jesus, nung siya ay sumagot kay John the Baptist, sabi niya, let it be so now, it is proper for us to do this to fulfill all righteousness. Then John consented. Meaning to say, to fulfill righteousness po, kung ikaw po ay nag-submit, meaning to say, para magkaroon po ng totoong yung righteousness po, no? Para magkaroon tayo yung talagang hindi siya fake na pag-submit natin sa Panginoon. Totoong pananampalataya po. Pangalawa, sinabi din dito sa kasunod na bersikulo binasa natin sa verse 17, may nabanggit din po
dito binanggit po si Panginoong Hesus, no? 17 rather, sabi niya, "This is my son," sabi niya. Ang Panginoon pala, ang God the Father, may sinabi siya, "This is my son whom I love, with him I am well pleased." No? So ang pag-submit pala natin ay ma-please pala ang ating God the Father, ang ating Panginoon, no? Kung sa Bisaya pa ito, mahimuot, no? The word Bisayan mahimuot, ma-please siya, no? No? Yun ang gusto pala ng ating Panginoon, no? God the Father. Next po, why should we consider water baptism? Bakit po ginakonsidera natin ito, water baptism? Sinabi po dito, no? Hallelujah. Number 1 po, it is a way to follow Christ, no? Isa po itong pamamaraan na talagang sumunod tayo kay Kristo. Pangalawa po, it is an act of obedience, no? Ang pagsunod po natin kasi kahit si Jesucristo nga ho, no, sumunod siya sa God the Father, sapagkat Diyos, bagamat Diyos siya, ngunit andun pa rin yung obedience niya. Ganun din po tayo. How much more tayo na isang tao po, no? Na talagang kung totohanan na sumunod tayo sa Panginoon, ipakita natin yung act of obedience natin. Pangalawa yon. Pangatlo, it serves as a declaration of our commitment to Jesus, no? Ito ay parang public declaration na talagang sinasabi mo sa publiko, sa madlang people na talagang taga-sunod ka na ni Kristo, no? Commitment, may commitment. Ikaw ba kung committed ka na sa isang bagay, lilingon ka pa ba sa mga bagay-bagay? Hindi ba nakapix na yung mga mata kay Jesucristo? Ganon din po, para bang relasyon natin yung pag-aasawa. Pag once engaged ka na sa isang relasyon, hindi ka na titingin sa iba. Meaning to say, nakakonsentrate ka na sa isang bagay. Ganon din po tayo, nakakonsentrate na tayo sa ating Panginoon. Pang-apat, it signifies that we have been given a brand new life, no? Bagong buhay na po. Meaning to say, the old has gone and the new life. Bago na po tayo. Gaya po ni King David that time, sabi niya, create to me, no? Or restore to me, create to me a pure heart, no? Kasi gusto ni King David yun talagang restore ang kanyang puso, bagong buhay. Kasi sabi sa 2 Corinthians chapter 5 verse 17, if anyone is in Christ Jesus, he is a new, no? Bagong nilalang, new creation. The old has gone and the new things has come. Yun po mga kapatid, no? Yun po ang essence po ng isang baptism, kasi marami pong iba hindi po naiintindihan kung ano ang tinatawag na baptism. Hanggang doon lang po muna tayo. Ang susunod po natin na tatalakayin ay yung God the Father, the Son, and the Holy Spirit, the understanding of the Trinity. Sapagkat kapos na po tayo ng oras, no? Iyan lang po muna ang maibahagi natin. Naway po sa kulang-kulang 20 minutes po na pag-share natin about baptism ay may nakukuha po tayong aral, no? Kung bakit nga ba may mga baptism, no, na nangyayari sa atin bilang isang mga tagasunod ni Kristo. Naway may napupulot po tayong aral. Sa sunod po, magkaroon po tayo ng question and answer. Sagutin po natin. For example, ang tao ba ay mailigtas kahit hindi dumaan sa water baptism? Yan po ay sa susunod sa part 2 na natin pag-usapan dahil i-explain po natin ang Trinity po, God the Father, the Son, and the Holy Spirit. Muli, magandang umaga po. God bless us all. Hallelujah, praise God.